everyone! Magandang araw sa inyong lahat. It's a brand new week, it's a brand new day, and it's a brand new story para sa ating program na ngayong araw na ito. Hello po, maraming salamat sa inyong pagkikinig at sa inyong pagdalaw dito sa ating channel. Naway nakapag-subscribe na po ang lahat. Nakapag-click na ng notification bell para naman laging na-update sa tuwing may bago tayong video na ina-upload katulad nito. Nako, medyo ano ang kwento natin ngayon ha? Medyo maganda siya pero nakakawasak ng puso. Pero bago yan, nais ko munang batiin ang ating mga suking tagapakinig. Hi kay Dez Limbo, maraming salamat and welcome back. Galing sa 2 buwan mong bakasyon. Hi naman kay Alda Amascual, Nits Pabualan, maraming salamat. Hi rin kay Susan Hong, Christina Season, Rosana Crisostomo, Maricel Mina, Nexis Kiha, maraming salamat. Leonor de la Cruz, thank you so much all the way from Dubai. Gina Lirado, maraming salamat sa iyo. Hello rin kay Clarinel Miguel, maraming thank you. Jeanette Mariano, Maureen Guevara, Ronnie Guillermo, maraming salamat. Jessa Aluk, hello rin sa tagapakinig natin na suking-suki naman talaga pero hindi na siya shout out. Elinea Arsosina, maraming salamat, or Arosina. Thank you so much din. Riders Revelation 6556, thank you so much sa pakikinig. And syempre sa lahat po ng ating mga suki, pasensya na kung hindi lahat ay mapagbibigyan na basahin ang kanilang shout out. Antayin nyo na lang sa mga susunod nating video, baka ikaw na ang maswerte nating masya-shoutout dito sa ating program. So hindi na natin patatagalin pa ito. Alam kong excited na ang lahat, kaya eto na ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, masakit maglaro ang tadhana, pero wala rin naman tayong magagawa. Makapangyarihan siya. Kaya kahit ayaw natin, wala tayong ibang gagawin kundi sundin ang tadhana. At syempre, i-take ang lahat ng kanyang ibibigay sa atin. Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Louie. Yan kasi ang tawag niya sa akin. Although ang tunay kong pangalan ay mas mahaba dyan. Galing po akong Davao, Mama Mia. Ito pong ikukwento ko sa inyo ay para po ito sa nag-iisang babaeng minahal ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, feeling ko para na akong sasabog kung hindi ko mailalabas ang lahat ng nasa dibdib ko. Mama Mia, sabi ko sa kanya noon na pag ikinasal na kaming dalawa, ay malalaman ng buong mundo ang love story namin. Siyempre, ikukwento ko sa lahat ng mga taong nakakakilala sa akin at sa mga taong makikilala ko pa ang kwento naming dalawa. Mama Mia, ang iyo pong programa ay akin lang pong aksidenteng napakinggan dahil sa aking kasamahan sa trabaho. At mula nga noon ay isa na po kayo sa mga dahilan kung bakit nagsusurvive ako sa araw-araw. Pero Mama Mia, dahil din sa inyo, kaya araw-araw ko ring naaalala ang babaeng pinakamamahal ko. Mama Mia, kukwento ko po sa inyo ito. Pero magwa-warning lamang ako ngayon pa lang. Hindi po maganda ang ending ng kwento ko. 16 years old ako nung nakilala ko siya. Huling 3 buwan na ito ng school year kung hindi ako nagkakamali. She was 15 at that time. Oo, Mama Mia, lower year ko po siya. Sikat ako sa school namin noon dahil sa larong basketball. At isa pa, Mama Mia, isa rin po ako sa mga SSG officer noon o Student Government Officer. Nagkakilala kaming dalawa dahil sa lagi siyang late kung pumasok sa eskwela.
Kung hindi naman late, Mama Mia, nalilista rin siya nung tagabantay namin sa kantin na may kumakain kapag hindi pa oras ng kain. Bawal kasi sa amin, Mama Mia, ang pumunta ng kantin at kumain during class hours. Yes po, ganun po ka-stricto sa school namin. At alam ko kung taga dun ka sa amin ay alam mo kung saang school ito. Ako nung mga panahon na yun ay nasa last year na ng high school. Oo, fourth year na ako nung mga panahon na yun dahil wala pa po noon ang K-12 program. While siya naman ay third year nung time na yon. Ang unang encounter naming dalawa ay nung amin po siyang nahuli kasama ang SSG president na late po siya. Nalaman namin yon kasi pinatawag kami ng guard. Mama Mia, 7:30 AM ang start ng klase niya tapos dumating siya alas 9 na ng umaga. Kung tutuusin ay sobrang late na niya talaga. Ako naman nung mga panahon na yon, Mama Mia, dahil classmate ko lang ang aming SSG president, ay ako ang pinili niya na samahan siya dun sa may guardhouse. Wala rin kasi noon ang aming secretary at bilang ako naman ang vice president ng SSG ay ako na lang ang kanyang isinama. Masyadong maulan nung mga panahon na yon. Marami po ang na-late na mga estudyante kasi nga maulan. Pero siya talaga ang pinakahuli sa listahan dahil siya yung may pinakamahabang oras na na-late. Pagdating namin doon sa may gate, Mama Mia, ay nandun siya at basang-basa na. Klarong-klaro na po ang suot niyang bra dun sa uniform niya. Akala mo naman talaga walang dibdib. Akala mo naman talaga flat-chested siya, pero hindi. Dahil bilog na bilog po ang kaniyang mga dibdib. Isa po siguro yun sa biyaya sa kanya ng langit. Dahil nga sa nasaksihan ko, Mama Mia, sa hindi pagdadalawang isip ay hinubad ko agad ang jacket na suot ko at binigay ko yun sa kanya para maisuot niya at matakpan ang kanyang dibdib. Yung amin namang president ay nagpresenta sa kanya na samahan siya sa may locker kasi sabi ng president namin ay meron daw siyang extra t-shirt doon na siyang ipasusuot muna niya. Ako naman ay naiwan dun sa may guardhouse kasi iisang payong lang ang dala ng aming president nung mga panahon na yun. Ilang saglit pa ay dumating na si Mr. President. Wala na yung estudyanteng na late kaya kaming dalawa ay pumunta na sa classroom namin para ipagpatuloy ang klase. Mama Mia, dun ko nalaman ang kaniyang pangalan. Itago na lang natin siya sa pangalang Vien. Morena, chubby, mahaba ang buhok na hanggang bewang, medyo may katangkaran din siya at may mga gandang pares ng mga mata. Na kay Mr. President pala ang ID niya nung time na yon, kaya nalaman namin na third year pala siya at section 1 pa talaga. Noong lunchtime ay inihatid namin sa kaniyang classroom ang kaniyang ID, pero ang magaling na babae ay wala sa classroom nila. Ang sabi niyang kanyang classmate ay nandoon daw ito sa may canteen. So kaming dalawa ni Mr. President ay pumunta na sa may canteen at nakita ko nga siya roon na kumakain. Lumapit sa kanya si Mr. President. Nag-usap sila sandali. Ako naman, Mama Mia, hindi ako makalapit sa kanya noon kasi meron akong mga kasamahan sa basketball na sinalubong ako at kinausap ako. Dahil nga recess time nung mga panahon na yon ay naghiwalay na rin kaming dalawa ni Mr. President kasi nandoon na ang mga barkada ko. Siya naman ay pupunta na sa guidance office para siya ang magpasa ng pangalan ng mga na-late nung araw na yon. Kinahaponan, Mama Mia, PE time namin noon at nandun kami sa may ground at dun kami syempre magkakandak ng aming PE. Pagkatapos nung dumating kami doon ay may grupo ng third year na nagpa-practice ng Zumba sa harapan namin.
Nung nalaman kong third year yun ay hinanap agad siya ng aking mga mata. Pero hindi ko siya nakita doon, Mama Mia. Timing pa po talaga na ang lecturer nila ay ang tito ko. Yung tito ko ay medyo stricto lalo na pagdating sa eskwela. Medyo malalim po ang kaniyang boses na kung tutuusin kapag nagsasalita ay parang palaging galit. Nagsimula na sila at kami naman noon ay nag-umpisa na rin na mag-practice. Tapos may isang estudyante na humahangos na lumapit sa tito ko. Sir, oh my God, sir! Sigaw nito. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sir, hindi po sa akin. Kay Vian po, sir. Oh, si Vian? Bakit? Nasaan siya? Nasa may clinic, sir. Hinimatay. Ewan ko ba, Mama Mia, pero pagkarinig ko noon at nalaman ko ang pangalan ng estudyanteng hinimatay, ay hindi na talaga ako nagpaalam pa at agad-agad akong tumakbo papunta sa clinic na medyo may kalayuan din mula sa ground na aming pinagpraktisan. Pagdating ko doon, ay nasa higaan pa si Vian. Namumutla siya. Nurse, ano nangyari sa kanya? Mahaba ang sinagot sa akin ng nurse pero isa lang po ang rumihistro sa utak ko. Dysmenorrhea. Yun lang ang naaalala kong sinabi niya. So ako nung mga panahon na yun ay humingi ako ng form sa nurse. Pagkatapos ay pinapirmahan ko sa subject teacher niya nung mga oras na yun para makaalis na siya. Ganun kasi talaga ang process dun sa school namin. Kung tutuusin, Mama Mia, ay medyo mahirap at medyo stricto talaga pero wala kaming magagawa dahil patakaran yon ng school. Ewan ko ba kung bakit ganun ang patakaran doon. Ilang sandali pa ay nagising na siya. At nung gising na siya ay ready na ang form para makalabas na siya dun sa clinic. Nagpasalamat siya sa akin pero bago ko siya inihatid sa may gate ay nagsalita siya. Vice, sabi niya dahil nga Vice President ako ng SSG. Lalabhan ko muna tong jacket mo ha. Salamat nga pala. Kinagabihan that time, Mama Mia, ay may family dinner kami ng buong pamilya. Nandun din yung tito ko na instructor nila kanina. Nagtanong ang tito ko kung kaano-ano ko raw si Vian at bakit gano'n na lang daw akong tumakbo nung marinig ko ang pangalan niyang hinimatay at ako pa talaga ang nagpapirma ng kanyang form sa kanya. Sabi ko naman ay kakilala ko lamang. Bilang isang responsible na SSG officer ay alam kong tungkulin kong tulungan ng kahit na sino mang estudyante na nangangailangan. Tapos nagsalita ang tito ko. Alam mo, matalino yung batang yon. Wala talaga akong quiz na hindi niya na-perfect. Kaya nga siya ang laging first honor ng section 1 eh. Doon ako na curious kung sino ba talaga si Vian. Kasi ang totoo, Mama Mia, hindi naman po siya masyadong kilala ng mga estudyante. Pero parang sa mga teachers ay kilalang kilala siya. Nung pauwi na ang tito ko at ang pamilya niya sa bahay nila, ay may sinabi ito sa akin. Magkakilala kayong dalawa ni Vian, ano? Sabihin mo sa kanya na wag siyang masyadong magpapalate araw-araw. Yan talaga ang sisira ng record niya. Suking-suki na siya buwan-buwan dyan sa guidance every end of the month. Kasi halos isang buwan talagang nalilate yung batang yan eh. Tumango na lang ako, Mama Mia, para hindi na pahabain pa ang aming pag-uusap ni Tito. Nakakatawa pong pakinggan pero pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay parang na-hypnotize ako kay Vian. Siya na lang talaga ang lagi kong iniisip buong gabi. Kinabukasan, dahil nga sa sobrang pag-iisip ko ay napuyat ako at hindi ako nakatulog ng nakaraang gabi, ako tuloy itong na-late for the first time. Ako ang nailista ng Mr. President namin. Pagdating ko sa gate ay halos mga college students na ang kasabayan kong pumasok.
Dali-dali akong pumunta sa room, Mama Mia, kaya nakalimutan ko nang kumuha ng mga aklat ko sa locker ko. Kaya ayun, nakiusap na lang ako sa teacher namin na kung pwede lumabas muna ako dahil kukunin ko muna ang aking mga aklat. Pero dahil nakaramdam ako ng gutom ay pumunta ako sa may kantin. Bumili ako ng pagkain nung bigla akong tinawag nung naka-assign na tagalista doon, Mama Mia. Nag-alibay na lang ako noon. Hindi ba oras pa ng klase? Sabi niya. Ate, kukuha sana ako ng listahan kasi sabi ni Mr. President, ako raw ang magbibigay ngayon dun sa may guidance. Ganun ba? Okay, sige, antayin mo sandali. Ayun, nakalusot ako. Mama Mia! Ngingiti-ngiti na ako nung mga panahon na yun nung biglang mahagip ng mga mata ko sa isang table na nandoon ay may isang kumakaing diwata. Anyways, si Vien yun, Mama Mia, na ang sarap-sarap ng kain na para bang wala siyang pakialam na ang laki-laki ng mga subo niya. Dahil sa sarap na sarap siya na ine-enjoy ang kanyang pagkain ay natutuwa naman akong titigan siya. Hanggang sa naiabot na sa akin yung listahan ng mga estudyanteng kumain habang class hours at nung nabasa ko nga yun, Mama Mia, ay nandun talaga ang kaniyang pangalan sa halos araw-araw na may pasok sa eskwela. Present talaga ang pangalan ni Vien. Kaya nilapitan ko siya. Hi, bati ko. Vice, ikaw pala yan. Halika, kain tayo. Wag na, mukhang kukulangin pa yan sa'yo. Tawa kong sabi na sinabayan naman niya at umagree naman siya na kulang pa raw talaga yun sa kanya. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo pero mamaya na kapag tapos ka ng kumain. Sige Vice, pero yung jacket mo bukas na lang Hindi pa kasi natuyo eh. Alam mo namang makapal yun at wala kaming dryer sa bahay. Okay lang yun, walang problema. Tinext ko na si Mr. President at humingi ako ng pabor na pakisabi na lang sa teacher namin na meron akong emergency kaya hindi ako makakabalik kaagad. Pagkatapos niyang kumain ay pumunta kami sa may library. Doon ko siya kinausap tungkol sa kaniyang mga lates, Mama Mia. Alam mo, sa listahan ni Mr. President, lagi ka talagang nalilate. Dun sa guardhouse, laging nasa huli ang pangalan mo kasi ikaw ang pinakamalaki na oras na nalilate sa araw-araw. Kung minsan nga, sa buong eskwelahan, ikaw lang yung nalilate eh. Alam mo kasi Vice, ang layo-layo nung sa amin, sabi niya. Bakit di ka mag-apartment o di kaya'y dorm? Suggestion ko naman. Apartment pa talaga sinabi mo? Wala naman kaming kapera-pera. Tapos ayaw ko sa dorm. Walang mag-aalaga sa mga magulang ko. Tignan mo nga ito Vien. Perfect attendance ka talaga dito sa late. Dito pa, kumakain ka ng class hour. Alam mo, marami naman talaga kaming kumakain kahit class hours eh. Bias lang talaga yung tagalista. Kasi hindi ako bumibili dyan sa kantin kaya ako lang ang nililistan niya. Nagbabaon kasi talaga ako. Natawa ako sa palusot niya, Mama Mia, pero nagtanong pa rin ako kung bakit hindi siya bumibili sa kantin. Ay Vice, hindi mo ba alam na pagka mahal-mahal ng pagkain sa kantin? Yung ibibili ko ng isang tinapay? Nako, pang back and forth ko ng pamasahe. Kung wala ka palang pera, kung hindi pala kayo well off, paano ka nakakapag-aral dito? Tanong ko. Mama Mia, private school kasi yung paaralan namin at hindi po basta-basta ang tuition doon. Medyo mahal talaga. Scholarship Vice, hindi mo ba alam yung scholarship? Sabi niya habang tumatawa. Doon talaga ako na bilib sa kanya. Alam niyo kung bakit?
Dahil sa eskwelahan namin, Mama Mia, bilang na bilang lang talaga ang matatanggap sa scholarship. Dahil meron pong pagkataas-taas na average standard ang sinet ng aming eskwelahan. Bago pa yun, kailangan mo pang mag-take ng entrance exam. At kapag hindi ka pumasa sa entrance exam, kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa Pilipinas, hindi ka talaga makakapag-aral doon. Mataas ang standards kung baga. Tapos every year, meron lang silang iilang slots na binibigay for scholarship. Kung minsan 2, kung minsan 3 lang ang nakakapasok bilang scholar. Ganun po kataas ang standards ng school namin. Kaya naman napabilib talaga ako sa kanya. Kung nakapasok siya ng eskwelahan namin dahil sa isang scholarship, ibig sabihin matalino talaga siya. Hanggang dun lang ang naging usapan namin dahil nagpaalam na siya, Mama Mia, na kung pwede raw, ay mauna na siya. Pero bago pa yun, Mama Mia, ay kinausap ko siya ulit na sana ayusin niyang pagiging estudyante niya dahil sayang kabilang pa naman siya sa honors tapos masisira lang ang records niya dahil sa late. Mama Mia, the next day, nung papasok na ako sa loob ng campus ay may biglang sumigaw ng vice. Kaya nagulat ako dahil siya pala yun. "Oh, mabuti naman at maaga ka ngayon," sabi ko. Siyempre, good girl ako eh. Siya nga po pala, Vice, isasauli ko sa iyo to. Iniabot niya sa akin ng jacket ko. Nagpasalamat lang din ako sa kanya at sabay na kaming pumunta sa my locker. Medyo may kalayuan ang locker namin sa isa't isa dahil ako ay napabilang sa lockers ng mga 4th year syempre at siya naman ay dun sa lockers ng mga 3rd year. Pagkatapos ng encounter namin na yun, Mama Mia, ay medyo naging close na kaming dalawa. Nalaman ko rin na magkapitbahay pala sila ng SSG president namin noon. Kaya ang dami kong tanong kay Mr. President tungkol kay Vien. Nalaman ko, Mama Mia, na simple lang pala ang buhay ni na Vien. Hindi professional ang dalawa niyang mga magulang pero may mga trabaho. Si Vien naman ay graduate sa public elementary school at consistent honor siya doon. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay medyo nag-uumpisa na makilala ang Facebook. Pero siya naman ay walang Facebook dahil parang wala siyang pakialam. Ako pa talaga ang nagpilit sa kanya na gumawa siya ng Facebook account. Grabe talaga siya kung tutuusin dahil hindi siya katulad ng karamihan sa mga babae. Naging close din kaming dalawa dahil pareho kami ng club na sinalihan. Hindi na siya masyadong nalilate. Sa isang buwan, mga twice or thrice na lang siyang nalilate kasi na nagko-commute pa siya, Mama Mia. Sabi pa niya, kailangan din daw niyang magluto muna ng kakainin nila bago siya pumasok sa eskwela. Ang totoo niyan ay iiyak talaga ako kung minsan at naaawa ako sa kanya. Kaya pala kumakain siya during class hours, Mama Mia, dahil umaalis para siya ng bahay nila na nagmamadali dahilan para hindi na siya makapag-breakfast doon. Hindi din daw siya nagigising ng maagang maaga kasi kailangan pa niyang mag-aral tuwing gabi. Pero nakakabilib dahil napakatalentado niyang babae kahit na hindi naman sila ganun ka-well off. Magaling siyang maggitara. Ang totoo niyan, siya nga ang nagturo sa akin. Magiling din siyang magpiano at mahilig din siyang sumayaw. Bukod pa doon, Mama Mia, ay biniyayaan din siya ng magandang boses. Tapos, sikat pala siya sa mga debate. Top 1 na estudyante siya ng 3rd year, Mama Mia. Kaya siguro halos nasa kanya na lahat. Kung tutuusin, para sa akin, siya na ang pinakamagandang babae. Nung magka-close na kaming dalawa, Mama Mia, pakiramdam ko noon ay ako na lang ang may karapatan kay Vien.
Gusto kong manligaw sa kanya pero hindi ko pa nga nasasabi ang gusto ko ay binabasted na niya ako. Kapag ino-open ko na ang topic about relationship, ay lagi niyang sinasabi sa akin na wala pa raw sa isip niya ang pagkakaroon ng boyfriend. O di ba? Paano pa ako magtatapat niyan? Paano ko pa sasabihin sa kanya na gusto ko siya kung sa umpisa pa lang ay sinabi na niyang wala siyang balak pumasok sa bagay na yon? Hanggang sa dumating ang graduation day ko. Honor student ako nung mga panahon na yun, kaya ramdam ko talaga na proud sa akin, lalong-lalo na ang mama at papa ko. Hindi ko in-expect, Mama Mia, na darating si Vien dun sa graduation celebration ko. Kasi sabi niya noon ay check-up day daw yun ng papa niya. Pero, in-invite ko pa rin siya sa bahay. Ayaw sana niyang sumama, kaya lang yung tito ko na student o subject teacher niya ay siyang nag-imbita sa kanya, kaya wala na rin siyang nagawa at umoo na siya. Hindi ko rin in-expect na darating pa lang mama ko galing abroad. Kasi worried na worried si mama. Mama Mia, nung mga time na yon, alam kong worried din ng mama ko na makikita niya kung may kasamang babae. Nawo-worry din ako kasi ang mama ko kapag may nakikita siyang may kasama akong babae, lagi niyang ina-assume na girlfriend ko ito. At hindi nga ako nagkamali. Dahil nga si Vien lang noon ang nag-iisang third year tapos babae pa na bisita ko, ay iginisa talaga siya ng mama ko sa mga tanong. Ang cute-cute niyang tignan na kumakain siya, Mama Mia, tapos lagi siyang ginigisa ng mama ko. Pailing-iling tuloy ang taba-ching-ching. Pinagtripan ko pa siya, Mama Mia, dahil sinabi ko sa mga magulang ko na girlfriend ko siya. Pag-uwi niya ay katakot-takot talaga na sermon ang ginawa niya sa akin. Sabi niya kung hindi lang daw talaga siya nabusog dahil sa sarap ng mga pagkaing inihanda namin, ay baka binugbog na niya ako. Napatawa talaga ako noon. Plano ko noon, Mama Mia, after high school na sa Maynila na ako mag-aaral ng college. Pero dahil nga sa cute na taba-ching-ching na babaeng ito ay nakapag-decide ako na dun na lang din sa school namin. University kasi yun, Mama Mia, kaya meron ding college. Hindi ko na rin pinatanggal pa ang lahat. Nagtapat na rin ako sa kanya tungkol sa nararamdaman kong pag-ibig last February 14, 2009. Mama Mia, sa harap ng maraming tao ko pa talaga ikinumpisal ang pagmamahal ko sa kanya. Ilang buwan ko ring practice ang mga sasabihin ko, pero nung nakaharap ko na siya ay nakalimutan ko na lahat ng practice ko. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko. Ipinagtapat ko pa rin kahit ang totoo ay aanga-anga na ako noon at nauutal pa talaga. Ang hindi ko lang in-expect, Mama Mia, ay bigla niya akong niyakap. Kumakain kami sa isang fast food chain dahil sabi niya gutom na raw siya. Pero ang totoo niyan ay may sasabihin pala siya sa akin. Swear, kinabahan talaga ako ng sobra noon, Mama Mia. Manliligaw ka na sa akin? Tanong niya. Oo, yun ang sabi ko kanina, 'di ba? Bakit hindi ba pwede? Oo, pero pinapayagan mo kung manligaw sa'yo? Oo, pero ano? Pero sinasagot na kita, Louie, sabi niya. Nagulat ako, Mama Mia, pero ang mukha niya ay nakangiti lamang sa akin. Kaya hinawakan ko ang kamay niya. Totoo? Totoo yung sinabi mo? Bakit sinagot mo agad ako? Bakit pumayag ka kaagad? Kasi may pagmamahal din ako sa'yo. Kasi mas gusto pa kitang makilala.
Gusto kong makita hindi lamang ang good side mo na lagi mong pinapakita sa akin. Gusto kong makita lahat ng sides ng pagkatao mo. Kaya bakit ko pa patatagalin tong panliligaw mo? Alam ko naman na ang mga lalaki kapag nanliligaw, yung best talaga ang pinapakita nila. Kaya mabait na mabait sila sa babaeng kanilang nililigawan. Kaya ako, mas gusto ko na tayo na agad. Para nang sa ganon, mas mabilis kong makita ang buong pagkatao mo. Tignan mo, Mama Mia, hindi ba kakaiba talaga siyang babae? Hindi ko talaga malimutan ang kanyang sinabi. Dahil kahit sa haba-haba ng panahon, bukod sa kanya ay wala pa talagang babaeng nakapasok sa puso ko. Oo, sure, meron naman akong mga crush dahil hindi naman po ako manhid. Kaya lang, siya lang po talaga yung babaeng minahal ko ng ganon. Simula nung naging kami ay okay talaga ang takbo ng relationship namin, as in okay talaga. Graduate siya bilang valedictorian ng kanyang batch at syempre, present ako sa special occasion na yon dahil special yun para sa babaeng mahal ko. Pati pamilya ko ay umattend pa talaga ng kanyang graduation at celebration. Ganun siya kamahal at katanggap ng aking pamilya. Alam naming lahat sa pamilya kung anong estado ng buhay mayroon si Navien. Na hindi sila mayaman. Na hindi sila katulad namin na nakakapag-travel at nakukuha ang gusto. Pero yun talaga ang kinabiliban ng mga magulang ko sa kanya. Dahil kahit na ganun ang kanilang estado sa buhay, ay malaki ang pangarap ni Vien at Mama Mia nagsusumikap siya para matupad ang mga pangarap na yon. Nakilala ko na rin ang kaniyang bapa at mama. Mababait sila. Kahit hindi sila mayaman ay punong-puno naman ng respeto at punong-puno din sila ng pangarap para sa kanilang anak. Nandun kami sa bahay nila at kumakain dahil masarap talagang magluto ang mama ni Vien. Mama Mia, native chicken pa talaga ang hinanda nila sa amin na paboritong-paborito ng daddy ko, kaya naman nag-take home pa talaga siya dahil nasarapan siya dito. Si Vien naman ay grabe ang yakap sa akin dahil masayang masaya siya. Kasi iisa na raw ang campus na pag-aaralan naming dalawa. Nakilala ko na rin ang kaniyang mga pinsan na mga lalaki na mahal din si Vien, Mama Mia. Si Vien lang kasi ang pinsan nila na babae. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay medyo nainggit ako noon kay Vien. Bukod sa may mga kapatid siyang lalaki, ay may mga pinsan din siya. Ako, nag-iisang anak kasi talaga ako at yung mga pinsan ko ay nasa ibang bansa na halos lahat. Nung college na siya ay nagulat ako dahil education ang kinuha niyang kurso. Malayong malayo sa gusto niyang kurso pero nagtanong ako sa kanya, Mama Mia. Ang sabi niya, uunahin raw niya ang kurso na mas madaling makagraduate at mas madaling chance na makatulong siya sa kanyang pamilya. Gusto rin daw niyang tumulong na mag-educate ng mga bata para sa future generation. Naiintindihan ko naman siya, Mama Mia, dahil yung kurso talaga na gusto niya ay aabuti ng mahigit kumulang 10 taon. Okay ang takbo ng relasyon namin. Tulad ng mga normal na magkarelasyon ay meron din naman kaming mga tampuhan. Pero kukonti lang yun at hindi naman kami umabot sa mga third party o mga selos-selos. Hatid sundo ko rin siya. Mama Mia, wala pa pong nangyayari sa amin na all the way. Yung mga pampasakit lang talaga ng puson ko ang nangyayari sa amin. Oo, Mama Mia. Mga momol-momol lang o make-out lang. Alam mo ba kung ano pa ang mas nakakatawa? Itong girlfriend ko, lagi pa niya akong tinutukso. Malaki ba yang sayo, B? Pahawak nga, B? Ganun talaga ang sinasabi niya at ang totoo ay nakakainis kong minsan. Dahil tuwing bumibisita ako sa kanila ay may mga pagkakataon na mag-isa lang siya dahil wala ang kanyang mga magulang at nasa trabaho at nasa paaralan din naman ang kanyang mga kapatid. Lalabas siya ng kanyang kwarto na walang suot na bra.
Di ba nasabi ko na sa inyo kanina, Mama Mia, na malaki ang hinaharap ni Vien. Ang totoo niya ay lagi talaga akong nagdadasal noon na sana ilayo ako sa demonyo at sa tentasyon. Kasi ang totoo, kung minsan, maiisip ko rin na paano ko kaya kakayaning pigilan ang panunukso niya sa akin ng pabiro. Pero alam kong kailangan kong pigilan dahil malaki ang tiwala sa akin ng kaniyang mga magulang. Minsan, Mama Mia, nasa kwarto ko kaming dalawa. Medyo maulan noon at galing kaming simba at nakahiga ako habang nagbabasa ng libro. Bigla na lang niya akong pinatungan tapos hinalikan. Ano ba talagang laban ko dito sa babaeng mahal ko? Lalaki lang ako, Mama Mia, tapos mahal na mahal ko pa ang babaeng ito. Kaya wala akong nagawa kundi ang patulan ang kanyang paghalik at paglalambing sa akin. Pero nung papunta pa lang ang kamay ko dun sa pinakapribadong bahagi ng kaniyang katawan, ay bigla na lang siyang tumigil at tumayo. Grabe, ang sakit talaga ng puson ko nung mga panahon na yon. Mama Mia, ganun siya. Mga bagay na mas lalo kong namimiss tungkol sa kanya. Yung graduation day ko ay nandun din ang kaniyang mga magulang. Meron din naman akong awards noon, Mama Mia, kaya super proud talaga ang parents ko sa akin. Tapos lagi pa nilang pinupuri si Vien na isa daw ito sa mga naging inspirasyon ko, kaya ganun na lang ako kagaling pagdating sa pag-aaral. Kumain kami noon sa labas, Mama Mia. Kasi kinabukasan, kailangang umalis ng mga magulang ko kasi meron silang mga unfinished business na kailangang asikasuhin sa ibang lugar. Patuloy ang relasyon naming dalawa ni Vien. Kung sweet siya nung una, mas lalo siyang naging sweet sa akin sa paglipas ng panahon. Bigla-bigla na lang itong darating sa bahay tapos magdadala ng mga niluto niyang pagkain at pakakainin niya ako. Halagang-alaga ako ng babaeng mahal ko. Until siya na rin ang graduate, Mama Mia. Cum laude po siya nung graduate siya kasi ganun talaga siya kakatalino. Datay may trabaho na ako. Doon ay nangyari din pagkatapos ng kanyang graduation ang pinaplano ko, Mama Mia. Nasa isang restaurant na sikat kami noon na kumakain. Pagkatapos noon ay pumunta kami ng campus dahil sabi ko ay tinawagan ako ng tito ko. Pero Mama Mia, nagulat siya kung bakit nasa high school building kami nandun. Magdating ko sa may gate ay may pa-surprise ako. Nandun ang mga kabatchmates naming dalawa at nakatoga pa talaga at sumasayaw. Ako naman ay dali-daling tumakbo sa may likuran at kinuha ko ang bouquet of flowers. Umiiyak na siya nung lumabas ako, Mama Mia. Hindi ko na nasabi ang practice kong speech kasi naiiyak na rin ako nung mga panahon na yon. Basta, nung time na yon, Mama Mia, sinabi ko na lang kung anong nasa puso ko. Kung anong naramdaman ko nung una ko siyang makita at una ko siyang makilala. Naiiyak na rin ako, Mama Mia, lalo na nung yes ang sinagot niya sa tanong kong pwede ba kaming magpakasal dalawa. Grabe ang iyak ko nung, Mama Mia, nung sumunod sa amin ng kaniyang mga magulang at kinamayan pa talaga ako ng papa niya at niyakap ako ng mama niya. Alam na ng mga magulang niya ang gagawin ko nung mga panahon na yon dahil nagpaalam na ako. Pero sabi niya, pwede raw ba na next year na kami magpakasal o the year after that kasi mas uunahin daw muna niyang gumante sa kabaitan ng kanyang mga magulang. Naintindihan ko naman siya, Mama Mia, kaya umukay ako kahit na 2 taon pa bago kami ikasal dalawa. Kinasal kami February of 2015. Okay talaga ang relasyon naming dalawa and I'm so proud, Mama Mia, na sabihin sa inyo na ako ang nakauna sa asawa ko. Grabe talaga, pride na pride ko yun dahil napaka-responsable niyang babae at napaka-responsable din niyang asawa. Pero Mama Mia, hindi din naman perpekto ang relasyon namin.
May mga pagkakataon na sinubok din naman kami. Pagkatapos ng kasal namin, Mama Mia, ay nagpaalam siya sa akin na pupunta siyang Japan para mag-apply bilang English teacher sa isang university doon. Ayaw ko sana siyang payagan, pero humingi talaga siya sa akin ng panahon. 2 years lang naman daw ang kontrata niya at di hamak na mas malaki talaga ang suswelduhin niya doon. Bagay na makakatulong sa kanyang pangarap na pagpatayuan ng sariling bahay niya ang kanyang pamilya. Nagturo din naman siya dito bilang experience bago siya pumuntang Japan. Pero Mama Mia, 5 months pa lang mula nung umalis siya at pumuntang Japan ay parang hindi ko nakakayanin na wala ang asawa ko sa aking tabi. Maong Mama Mia, kaya ako sumunod sa kanya. Pero syempre after 3 months ay bumalik ako dito sa Pilipinas dahil may mga projects na kinakailangan ng presensya ko. Oo, pumayag naman ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko noon na pwede akong mag-work from home. Pero may mga pagkakataon na kailangan kong pumunta ng site, kaya yun ang mga pagkakataon na bumabalik ako ng Pilipinas. Lagi kaming magkaka-Skype noon. And after a year niya doon ay pumunta na naman ako at 2 months akong nagstay doon sa Japan. Pero kasi nga kinakailangan din ako ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay tinawagan nila ulit ako at yun ang dahilan kung bakit bumalik ulit ako ng Pilipinas. Mahirap malayo sa babaeng mahal ko pero sinuportahan ko siya, Mama Mia. Dahil bago pa lang naging kami, alam kong pangarap na niya talaga na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Kaya kahit na mahirap sa akin, kahit na masakit sa akin ay hinayaan ko siya. Binigyan ko siya ng kalayaan na tulungan ng kanyang pamilya. Mama Mia, sinabi ko naman sa kanya noon na pwede namang pagpatayuan namin ng bahay ang kanyang mga magulang. Pagpatayuan namin ng negosyo, pero umayaw si Vien. Sabi niyang gusto niya mula sa kanyang paghihirap ang mga perang ipapadala at itutulong niya sa kanyang mga magulang. Ayaw daw niya na galing yun sa akin. Huwag mong masamain, Bi, ha? Gusto ko lang talagang tuparin ang pangako ko sa sarili ko na magsisikap ako para mabigyan sila ng magandang bukas. Alam ko naman na you mean well. Gusto mo talagang tumulong sa kanila dahil mahal mo na rin sila. Pero ibigay mo na to sa akin, Bi. Ako na ang tutulong sa mga magulang ko, sabi niya. Kaya yun, pinayagan ko siya kahit mahirap. Pero dahil naging mabilis din naman ang takbo ng panahon, ay dumating din ang araw na natapos na ang kanyang kontrata sa Japan. Natupad niya ang kanyang pangarap, nagkaroon sila ng sariling bahay. Meron na ring negosyo ang kanyang mga magulang, kaya ang totoo ay laking ginhawa na talaga ng kanilang buhay. At proud na proud ako sa asawa ko dahil doon, Mama Mia. Umuwi siya dito sa amin na napaka-blooming niya. Ewan ko kung talagang na-miss ko lang siya, pero gandang-ganda talaga ako sa pagbalik niya. Kahit na ang totoo ay chubby pa rin naman siya. Pero napakaganda. Mama Mia, tingin ko parang hindi siya na-stress sa kanyang trabaho dun sa Japan. Pagdating niya dito sa Pilipinas ay sinulit namin ang aming panahon. Nag-leave talaga ako sa trabaho para makapag-travel kami at para makapag-honeymoon na rin. Bagay na hindi namin nagawa nung bagong kasal kami kasi meron nga siyang mga iniisip gawin noon para sa kanyang mga magulang. Nag-travel kami sa Visayas at Mindanao. Syempre, dinamay na rin namin ang Boracay at dinamay na rin namin ang Maynila. Halos 4 na buwan kami noon na sinusulit ang bakasyon. Meron kasing binigay na regalo sa amin ng mga magulang ko na hindi namin nagawang i-enjoy pagkatapos ng aming kasal. Mama Mia, ang totoo ay masayang-masaya ako dahil nakikita kong masayang-masaya ang mukha ng asawa ko. Sabi niya, natutupad na raw ang kanyang mga pangarap.
Ang pangarap niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, tapos ang libutin ng Pilipinas. Masayang masaya kami. At nung pagbalik namin ay dumoble pa talaga ang saya namin nung malaman naming 3 buwan nang nagdadalang tao ang asawa ko. Masayang masayang mga magulang namin, lalong-lalo na ang daddy ko. Dahil naabutan pa raw talaga nila ang kanilang apo. After 7 months ay pinanganak na ni Vien ang baby boy naming dalawa. I'm so happy, Mama Mia. Masayang masaya ako pero hindi pala magtatagal ang kasiyahan na yon. Kasi masakit na masakit ang mga sumunod na nangyari. Akala ko talaga ayos ang lahat. Akala ko talaga perpekto na halos ang buhay ko. Pero nagulat na lang ako nung nagkakagulo ng mga doktor pagkatapos ipanganak ni Vien ang anak namin. Maraming mga doktor ang pumasok dun sa operating room, Mama Mia, kasi Mama Mia, ang asawa ko ay pinagtulungan na pala nila na iligtas dahil nahirapan nitong huminga. Ang totoo niyan ay mas triple ang itinaba ng asawa ko lalo na nung nagbuntis siya. Pero hindi ko talaga in-expect na maging ganun, Mama Mia. Hindi namin in-expect na mahihirapan talaga siyang huminga. Imbes na masayang masaya na ako dahil magkakaroon na kami ng anak ay nawala naman ang kasiyahan na yon. Nawala ang kaligayahan na yon. After how many minutes of fighting, Mama Mia, sumuko din ang katawan ni Vien. Nakaluhod ako noon sa sobrang sakit na naramdaman ko. As in, wala nang masasakit pa doon sa lahat ng naranasan ko. Nakalimutan ko na nagkaroon pala ako ng anak. Lalo na nung dineclare na talaga ng doktor na wala na si Vien, na hindi na nila nailigtas ang buhay nito. Pumasok ako agad doon sa room, Mama Mia, kung saan nandun si Vien. At wala silang nagawa na pigilan ako. Sobra ang iyak ko noon at alam kong dinig yun sa buong ospital dahil sa lakas ng boses ko. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Vien. Pero wala na siya. Hindi na sumasagot ang babaeng mahal ko. Grabing sakit ang naramdaman ko, Mama Mia, na hanggang ngayon ay hindi pa talaga ako nakaka-move on. Para akong lutang sa mga sumunod na araw. Inilagak ang labi ni Vien sa bahay nila, sa kanilang family house na siya mismo ang nagpatayo. Halos lahat ng batchmates naming dalawa ay pumunta doon. Present din ang mga taong present nung mga panahon na nag-propose ako sa kanya. Nandun din lahat ng mga kamag-anak ko at mga kamag-anak niya, pati na yung mga naging teachers niya, Mama Mia, ay nandun din. Ang dami-daming taong nagmamahal sa asawa ko. Pati nga ang iilang estudyante niya sa Japan at iilang mga co-teachers niya ay pumunta ng Pilipinas para makita siya sa huling pagkakataon. Matapos ang libing, Mama Mia, ayoko nang umalis sa kanyang libingan. Kung pwede lang talaga, isasamahan ko na siya dun sa ilalim ng lupa. Walang araw na hindi ako pumupunta ng sementeryo at halos dun na ako matulog sa sobrang miss na miss ko na ang asawa ko. Ang anak ko naman, Mama Mia, ay ang mga magulang ni Vien ang nag-aalaga muna. Kasi hindi ko pa kaya nung mga panahon na yon na samahan ang anak ko. Naisip ko noon, hindi pa ako fit na magpakaama sa kanya at mag-alaga sa kanya dahil sa estado ko. Miss na miss ko pa si Vien at parang hindi ko pa kakayaning mabuhay nang wala siya. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Mama Mia, yung anak ko ay nahirapan din namang lumabas ng ospital dahil kinakailangan niya ng breast milk.
para maging maganda ang kanyang katawan. Kasi nga nung mga panahon na yun ay kulang din siya sa buwan, Mama Mia. Kaya nahirapan din talaga siya at nasa niko talaga siya nung mga panahon na yun. Buti na lang at may pinsan noon si Vien na ang asawa ay kapapanganak pa lamang. Siya ang nagbibigay sa amin ng breast milk. Buti na lang talaga at maganda ang supply ng breast milk niya. Ako, Mama Mia, ay awang-awa ako sa anak ko noon. Lalaki siya ng walang mama sa kanyang tabi. Pero ang totoo, maswerte din naman siya dahil may mga lolo't lola siya na nagmamahal sa kanya. At nandito pa ako. Kaya lang nung mga panahon na yun ay hindi ko pa rin kinakayang harapin ang anak ko at ang responsibilidad ko sa kanya dahil hindi ko pa kaya. Naintindihan naman ng mga magulang ni Vien at ng mga magulang ko ang pinagdadaanan ko. Mama Mia, sobra ang iyak ko nung mga panahon na yun. Grabing advice sa akin ng mga tao. Huwag ko raw hayaan ang kadiliman na nangyari sa buhay ko na siyang tuluyang papatay sa magandang kinabukasang nag-aantay pa sa akin. Pero ano pa bang magandang kinabukasan ang nag-aantay sa akin na wala na ang asawa ko, Mama Mia? Matapos ang ilang buwan mula nung mawala si Vien, ay pumunta ako sa campus kung saan kami nagkakilala. Grabe ang bigat noon sa pakiramdam ko. Ang bigat-bigat ng mga paa ko na halos hindi ko maihakbang. Kahit ilang buwan na ang lumipas noon ay parang hindi pa talaga ako handang tanggapin ng lahat ng mga nangyari. Pero alam ko rin sa sarili ko na wala akong ibang magagawa kundi tanggapin yon. Kailangan kong tanggapin yon. Gusto kong makalimot sa mga sakit na pinagdadaanan ko, sa mga sakit na nararamdaman ko, pero hindi ko talaga maiwasang maalala ang lahat ng mga pinagdaanan naming dalawa ni Vien. Sa loob ng campus, sa kantin, lalong-lalo na sa may guardhouse kung saan ko unang nasilaya ng babaeng mahal ko. Mahirap. Napakahirap, Mama Mia. Gabi-gabi kong dinadasal na sana masamang panaginip na lang ang lahat. Sana paggising ko ay nasa tabi ko pa rin ang asawa ko. Mama Mia, masama man po pero minsan naisip ko na mas okay na lang din siguro na hindi kami biniyayaan ng anak ni Vien kung yun lang din naman ang magiging dahilan ng kaniyang pagkawala. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong pumunta ng sementeryo at sumisigaw. Isinisigaw ang pangalan ni Vien at nakikiusap sa kanya na bumalik siya at isama na lang niya ako kung saan man siya naroroon. Mahirap mawalan ng taong mahal mo. Lalong-lalo na kung ang taong yun ay siyang ginawa mong mundo. Kung ang taong yun ay siyang taong nagpapaikot sa buhay mo. Kung ang taong yun ay siyang dahilan kung bakit ka nangangarap, kung bakit gusto mong mabuhay, kung bakit ka masaya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung kailan ako makaka-recover sa sakit. Dahil kahit ilang taon na ang lumipas, magtatatlong taon na nga, pero hindi pa rin ako okay. Oh, Mama Mia, kinuha ko na po ang anak ko mula sa mga magulang ni Vien. Magkasama na kaming dalawa ngayon, pero kahit na gano'n ay hindi pa rin naiibsa ng sakit na aking nararamdaman. Hindi po madaling tanggapin ang pagkawala ng asawa ko. Hindi madali. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko o kung may nagawa ba kaming dalawa ni Vien na malaking kasalanan kung bakit ito ginawa sa amin ng kapalaran. Kung bakit kami nagkaroon ng buhay na ganito. Kung saang karma ba ito? Kasi to tell you honestly, Mama Mia, kahit na hindi naman talaga kami perpektong dalawa ni Vien kasi wala naman talaga sigurong perpektong tao, pero wala talaga akong maaalalang napakalaking kasalanan na ginawa namin para maging deserving kami sa ganitong klaseng parusa. Nagsisimba naman kaming dalawa.
Wala nga kaming absent every Sunday sa pagsisimba. Kahit nung mga panahon na nasa Japan pa siya, tuwing linggo ay nagsisimba siya doon. Ako din naman, Mama Mia, kahit wala siya dito sa Pilipinas nung mga panahon na yon, ay nagsisimba pa rin ako. Si Vian din kasi ang nag-impluwensya sa akin na magsimba dahil medyo makajos po si Vian, Mama Mia. Ang totoo niyan ay naging lector pa nga siya sa simbahan namin. Palaging may nagsasabi sa akin na tanggapin ko raw ang mga nangyari kasi everything happens for a reason. Pero hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ng Diyos kung ano ba ang rason sa lahat ng ito. Ano ba ang rason kung bakit kinuha niya ang babaeng mahal na mahal ko? Minahal ko naman si Vian, hindi ko naman siya sinaktan. Hindi naman ako nagloko sa kanya. Pero bakit kailangan siyang bawiin sa akin? Lagi nilang sinasabi na kapag may pintong nagsarado ay mas may magandang pintong inihahanda para sa'yo. Pero Mama Mia, sabi ko hindi ko na kailangan ng mas magandang pinto. Hindi ko kailangan ng mas magandang blessing. Ang kailangan ko ay ang asawa ko. Ang kailangan ko ay siya dahil siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero kung ano man ang inihahanda sa akin ng Diyos at ng kapalaran, alam kong wala din naman akong choice kundi tanggapin yun, Mama Mia, kahit na ayaw ko. Naisip ko, oo nga't binawi siya sa akin ng Panginoon. Oo nga't wala na siya sa tabi ko ngayon, pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng ilang taon upang makilala ko si Vian, makasama at mapakasalan. Upang makilala ko ang pinakamaganda at pinakamabait na babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Bien, B? Lagi mo sana akong dadalawin sa mga panaginip ko, ha? Diyan na lang kasi tayo nagkakaroon ng oras na magkitang dalawa. Kung pwede nga lang ay matulog na lang ako lagi. Para lagi kitang makasama, pero alam kong hindi rin naman pwede dahil may anak tayong nag-aantay sa akin at umaasa sa akin. Ang anak nating manang-mana sa'yo. Taba-ching-ching din. Malakas ding kumain, palatawa. At pinapangako ko sa iyo, Be, ibibigay ko lahat ng pagmamahal na deserve niya. Ibibigay ko lahat ng pagmamahal na meron ako. And please give me strength para kayanin ko ang lahat. Mama Mia, sa ngayon, meron pa ring mga insensitive na mga tao na nagsasabi sa akin bakit daw hindi ako mag-asawa ulit. Para raw magkaroon ng mommy ang anak ko. Para din daw magkaroon ako ng asawa na siyang mag-aalaga sa akin. Hindi nila maintindihan dahil hindi nila pinagdadaanan na ako hindi ko na gustong meron pa akong makilalang iba. Ang totoo niyan, ibinubuhos ko na lang ang panahon ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak ko. At inaantay ko na lang ang panahon kung kailan itatadhana na ang muling pagtatagpo naming dalawa ni Vian. Oo, Mama Mia, alam kong lahat ay may sasabihin dito sa susunod kong sasabihin. Ayoko na pong mag-asawa ulit. Alam kong maraming magsasabi na wag mong isasara ang pintuan mo, pero ako sinasarado ko na po. Si Vian lang ang babaeng mamahalin ko. Siya lang at wala ng iba pa. At alam kong panandalian lang din naman tayo dito sa mundo at darating din ang panahon na magkikita kami ulit. At yun, siguro ang pinakamasayang araw ko. Kung yung iba natatakot na mawala, ako hindi po. Hinanda ko na po ang sarili ko. Hinanda ko na rin lahat para sa anak ko. Mga kapatid ni Vian, alam na nila dahil kinausap ko sila, Mama Mia, na kapag merong mangyari sa akin, wag na wag nilang pababayaan ang kanilang pamangkin. Pati rin ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Vian ay alam na anumang oras na kunin ako ay handa na ako. Handa na akong makasama siya ulit. Pero habang hindi pa ako kinukuha, sige, ibubuhos ko ang pagmamahal ko sa anak ko. Ibubuhos ko ang atensyon ko sa kanya.
para kapag nawala na ako, wala akong magiging pagsisisi. Maraming salamat po, Mama Mia. Alam ko po na nasaktan ko kayo sa kwentong ito ng buhay naming dalawa ni Vian. Pero ang totoo, hindi lang din naman mga sakit ang bumabalik sa akin kapag naaalala ko siya. Naaalala ko ang kilig, naaalala ko pa rin ang saya. Hanggang dito na lamang, lubos na nagmamahal at gumagalang, Louie. Hello, Louie. Napakalalim naman talaga at napaka-true naman talaga ng iyong pagmamahal para sa asawa mo. Sana lahat, no? Sana lahat makatagpo ng isang taong katulad mo. Isang taong ganyan kung magmahal. Sobra, sinuportahan mo si Vian kahit mag-asawa na kayo at umalis siya ng Pilipinas para bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kahit na pwede mo naman siyang hindian. Kasi mag-asawa na kayo eh. Dapat ikaw na ang first priority niya. Pero inintindi mo pa rin siya. Sinuportahan mo siya sa lahat ng gusto niya. Minahal mo siya ng buong buo. Nirespeto mo siya. Sana talaga lahat ng tao dito sa mundo, mapababae man o lalaki, makatagpo ng pagmamahalan ng katulad ninyong dalawa ni Vian. Short-lived man ang love story ninyong dalawa. Konting panahon man ang pinagsamahan ninyo. Pero alam ko, mas magaganda pa yon or mas maganda pang panahon na yon kaysa sa ilang mga relasyon na tumagal ng ilang dekada. Masaya ako dahil ganun kang magmahal, Louie. Sana darating ang panahon na tuluyan ka na ring makakaahon sa sakit na iyong nararamdaman. At tama ka rin naman. Lahat tayo doon naman talagang punta, 'di ba? Lahat naman tayo ay mawawala din dito sa mundo. And nakaka-proud na handa ka na mangyari sa iyo yon. Kung kami nga natatakot na dumating ang araw na yon, pero ikaw handa ka. Maraming salamat and I wish you all the happiness, kayong dalawa ng iyong anak at 10 ng iyong mga pamilya. Maraming salamat sa tiwala ng pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwento ni Louie at ni Vian, please do not hesitate to like and share this video at syempre wag ka na ring mag-atubili dyan. Naku naman, eto, paki-like at paki-follow ng ating mga social media accounts, Mama Mia CD or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe nitong ating channel, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang handa at lagi kang nanonotify kapag meron tayong bagong upload at bagong kwento. Kung may sarili ka rin na istorya ng iyong buhay, ibahagi mo naman yan dito sa atin. May blue line dyan, nandyan ang ating email address kung saan nyo i-email ang inyong mga storya. mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at sa inyong pagmamahal sa inyong Mama Mia. Magandang araw po.